Now, why after that Matalani fight, they kick me out and accuse me of stealing money from them? Ito na siguro ang pinakasensitibo at nakakalungkot na balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya sana, bago kayo mag-comment ay panoorin niyo muna ang video hanggang sa dulo para mas lubos ninyong maunawaan ang mga pangyayaring ito. Sa palagay ko hindi na. Ito ang mabigat at nakakagulat na pahayag ni Nonito Donaire Sr. sa isyung may posibilidad ba na magkasundo pa sila ng kanyang anak, ang Filipino-American professional boxer na si Nonito Donaire Jr. Labis na nasaktan si Nonito Sr. nang mapanood nito ang pahayag ng kanyang anak laban sa kanya sa interview ng isang British vlogger dahil ito sa pagpahayag ni Nonito Sr. na maging boxing trainer ni Raymart Gabalio, ang kababayan natin na nakalaban na ni Nonito Jr. noon. Rumaragas ang mga masasakit na salita ang binitawan ng anak sa sariling ama. Ayon sa anak, hindi siya binigyan ng respeto sa kanyang ama. Kung talagang binigyan siya, ay dapat pinuspone niya muna ang kanyang surgery para matulungan ang kanyang anak sa ensayo para harapin si Inoue sa pangalawang laban nila. At ayon pa sa anak, kung talagang may respeto ang kanyang ama, hindi na niya sana ginawa ang hindi dapat na gawin sa kanyang ina. Kung may respeto talaga ang kanyang ama, sana ay hindi ginawa ng kanyang ama na hindi siya kinausap sa loob ng 5 o 7 mga taon sa kadahilanan na hindi niya nagustuhan ang asawa ni Nonito Jr. na si Rachel Marcial Donaire. 12 taon na ang nakalilipas at nang magkaroon ng lamat ang relasyon ng mag-ama hanggang dumating ang pagkakataon na nagkasundo na sila. Hanggang naulit ngayong 2023 ang bangayan, bulgaran, masasakit at mabibigat na mga akusasyon dahil ang ama ay naging trainer na ni Gabalio. Nagalit ang anak dito pero ipinaliwanag ng ama na hindi pa naman maglalaban sila ni Gabalio at Donaire. Ang anak niya ay lalaban sa isang championship fight at si Gabalio naman ay lalaban sa eliminator fight. Kapag natalo ang kanyang anak at nanalo sila ni Gabalio, sila ang magiging mandatory sa kampiyon. Pero kapag natalo ang anak niya at si Gabalio, hindi na magpapang-abot pa sa ring sina Gabalio at anak niya. Kaya naman ayon sa ama, ang anak niya ay isang ungrateful son o walang utang na loob na anak, bunga ng matinding sama ng loob. Nagpost si Nonito Sr. sa kanyang Facebook page noong February 24 Biyernes at sinabi niya na hindi siya makapaniwala na nagpalaki siya ng isang bata at ngayong mas marami na siyang pera kaysa sa kanyang mga magulang. Kayang-kaya niyang taasan ng boses ang kanyang ama na naghubog sa kanya kung ano siya ngayon. I was talking about Nonito Jr., the ungrateful son o walang utang na loob na anak, isang walang trabaho noon hanggang sa naging world champion. At sinabi pa ng ama na sa loob ng 24 na taon siya ang nagpakain sa kanyang anak, pero nang naging world champion na Yaba, iniwan na siya at hindi man lang siya sinabihan na nakakuha na sila ng ibang trainer. Ayon pa sa ama, ngayong ang karera ng kanyang anak ay medyo humihina na. Siya na raw ang sinisisi ngayon, pero sa panahon ng mamayagpag pa ang karera ng kanyang anak ay hindi kailanman nangyari o kahit isang beses man lang na inimbitahan siya sa isang victory party ng kanyang anak. As in never daw talaga, hanggang dumating ang pagkakataon na nagkausap ang mag-ama sa isang live video at dito na sumabog ang bitbit nilang mga bombang kinikimkim at kahit pa nasa live ay hindi nila napigilan na nagbangayan at nilinaw kung ano nga ba ang hinaing sa bawat isa. Sa naturang live, nilinaw ng anak na sa Inoue 1 fight, si Rachel ay wala sa corner niya at hindi rin coach niya si Rachel doon. Ang kanyang ama ang nasa corner at dito medyo lumihis ang ama na nagbigay ng komento at dito sinabi niya na bakit kinakailangan pa ng anak ng tulong niya sa laban sa Inoue 2 fight at sinabi naman ng anak na talagang kinakailangan niya ng tulong ng kanyang ama dahil isang malaking laban ang haharapin niya. Pero tumanggi ang ama dahil gusto niya na magpa-surgery at kahit pa nagmakaawa ang anak sa ama na sana ay tulungan siya at sumama sa Japan. Pero ang sabi ng kanyang ama ay hindi raw dapat magsinungaling ang kanyang anak at sinagot naman ng anak na hindi siya nagsisinungaling. Pero ini-insist ng ama na ang trainer ni Donaire Jr. sa Inoue 1 fight ay itong si Rachel. Pero sinabi ng anak na wala si Rachel sa corner at hindi rin trainer si Rachel doon dahil ang ama niya ang tumatayong trainer. Kaya ayon sa anak, paano naging trainer si Rachel Donaire doon na kahit nasa corner ay wala siya? Pero idinidiin ng ama na nandoon si Rachel
Yang sabi ng anak na mahal niya ang kanyang ama at gusto lang niya na mabigyan ng linaw ang lahat at panoorin ang Inoue Donaire Fight 1 para malaman ng kanyang ama kung ano nga ba ang katotohanan. Ayon sa anak, naging trainer lang niya ang kanyang asawa pagkatapos ng COVID dahil walang mga trainers na gustong magsanay sa kanya. Nilinaw ng anak na hindi niya kinik out ang kanyang ama sa team nila, pero ang sabi naman ng ama ay ganito: They kick me out and accuse me of stealing money from them. Pero ang sagot naman ng anak ay hindi niya alam na yan ang nangyari dahil hindi ito nakarating sa kanya. Hindi man lang siya kinausap ng kanyang ama patungkol dito. Ang alam lang niya pagkatapos ng laban ay sinampal at sinigawan siya sa harap ng maraming mga tao. Pero itinanggi naman ito ng kanyang ama na hindi niya ginawa yon. Pero ang sabi ng anak ay talagang nangyari ito. Fast forward natin ng konti mga kakwento. Sa panahong nag-react na ang asawa ni Donaire Jr. at ito ang kanyang naging reaksyon sa kanyang video na may title na Donaire Sr. vs. Rachel. Sinagot ni Rachel ang sinabi ng ama ni Nonito. Hindi raw nila hininga ng tulong ang ama ni Nonito noong June 2022 at bilang patunay ay naglabas ng screenshot si Rachel sa naging convo nila ng ama ni Nonito at ating mababasa dito na tumanggi nga ang ama ni Nonito na sumama dahil wala siyang gagawin doon at ayaw niyang maging pabigat pa kay Nonito at nagpasalamat siya sa imbitasyon ni Rachel. Sa sinabi naman ng ama ni Nonito na pagkatapos ng Gabalyo fight ay binigyan lamang siya ng $1,000 at meron ding $1,000 sa iba pang nakalaban ni Nonito. Kaya dahil dito mga kakwento, ang ipinakita ni Rachel na ibinigay nila sa ama ni Nonito at pati na rin ng screenshot ng convo nila ay ibinahagi niya. At ipinakita rin ni Rachel ang ginawa niya noon para lang magkabati ang magama ay sa taong 2011. At tinapos niya ang video sa mga katagang ito. Mga kakwento,
dalawang panig ang iyong napakinggan. Kaya ang tanong, sino kaya sa kanila ang para sa inyo ang naninindigan sa katotohanan? Ang ginawa lang ni Mr. Kwento ay ibinahagi lang sa inyo ang bawat hinaing ng magkabilang kampo. At syempre, ang lahat ng mga ibinabahagi ko sa inyo ay may pinagbabatayan ito. Sa gustong makakapanood at makakabasa sa videos at mga artikulo na aking pinagbabatayan, nasa description box na po mga kakwento ang links, inilagay ko dyan. Mga kakwento, tatapusin ko ang kwentuang ito sa pamamagitan ng pagbahagi sa inyo ng mga salitang mula sa banal na kasulatan ayon sa talata ng Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 5 at versikulo 16. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At sa Kawikaan Kapitulo 12 versikulo 22, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. Pero bawat yung tatapos mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Willow, kay Kakwentong Idel Relasyon, kay Kakwentong MG DIY Project, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.